Yon, kamusta mga boss? Welcome back muli dito sa ating munting channel, ang Kanta Kwento. Alright? So yon, meron nga tayong bagong re-reaction ng mga kwento. Nabasa nyo naman sa thumbnail, no? Yon, pero bago muna tayo mag-umpisa, kamusta kayong lahat dyan? Yung mga OFW natin, mga ano dyan, viewers, no? Meron ba tayong viewers? Parang wala naman, ano? Hindi, joke lang. Maraming salamat sa patuloy na pag-support dito sa ating munting channel, no? At ano ba muna, hingi ko muna ang inyong subscribe kung bagong pasyal lang po kayo dito sa channel natin at napaklik kayo sa ating thumbnail, no? Okay ba? So yun, ako kasi natutuwa na naiinis ako sa mga sa mga nangyayari, lalo na sa mga fans ng Geromantics at RCFC. No, nakakatuwa kasi talagang makikita mo yung passion nila sa pag-support sa artist, ang kanilang genuine heart, no? Na ultimo sa mga bashers, sa mga is pagtatanggol pa. Ang nakakainis lang bakit minsan kailangan umabot pa sa alam mo yun, paglabanin pa yung mga artist na to, kanya katulad ni Sir Ruel at ni Sir Jerome Bardome. So ito, wala namang mali siya ang usapan natin ito. Ay ang usapan lang natin doon, gusto ko lang i-review yung isang performance nila at kung saan dito makikita natin ang kanilang diferensya, ang kanilang advantage at disadvantage sa isa't isa. Actually, lahat ng sasabihin ko rito ay para sa aking opinion lamang. Dahil nga kasi channel ko to. So kung may opinion kayo, pwede nyo i-comment dyan or kaya mag-content din kayo ng ganito at para mailabas nyo rin ang inyong pananaw, no? Ganun, no? So ako, fans ako ng parehas na yan at aminin ko may bias ako, no? Aminin ko dito, may bias natin si Sir Jerome Bardome. So, bakit? Kasi nandun na yung madali siyang ma-reach out at ang babait kasi ng Geromantics, no? No? Ilang beses din ako nag-reach out sa mga RCFC ganyan. Pero nauna kasi ako na talaga so yung bias naman na yun bias lang as kasi mas madalas ko kasi talaga nakikita si Sir Jerome. So ngayon hindi naman tayo nakafocus doon kung sino mas magaling o ang focus lang natin dito is matignan lang kung kasi yung mga fans ba't kayo nag-aaway-away, no? Darating pa yun na mga nagsisiraang pa kayo. Galing-galing ng dalawa, no? Almost magkaiba sila ng style, magkaiba sila ng ginagawa. Kumbaga parang parang yung spaghetti kinumpira mo sa pansit. No? Parehas masarap 'yan pero magkaiba 'yan, no? Magkaiba 'yan. So 'yon. Maganda sana malaman natin, no, yung Geromantics kung paano sila nag-start, paano nabuo. Kasi napakasolidong grupo nito, mga kwento, no? Kung alam nyo lang, palakpakan natin. Hindi na fans club to, parang family na to, mga kwento. Yun ang nangyari kay Sir Jerome sa mga lumipas na sa kanyang karera. Na kahit tawag dito, na kahit na hindi siya nanalo or hindi siya na-join sa Itbulaga or nagpirma ng kontrata, talagang tuloy-tuloy pa rin ang kanyang karera at talagang nakakapagpuno pa rin naman ng mga audience. At syempre, kung about naman kay Sir Ruel, matik na yan, Ruel Carino na yan. Nakapag na yan, di ba? Nakapag-appearance na yan, umacting sa syempre, iba naman ang atake din yan, no? Palakpakan din natin yan si Sir Ruel Carino. At kung ka man, RCFC member ka, napanood ka rito, comment ka dyan sa baba at pag-usapan natin yan, no? So ito, meron ako ditong isang video, no? January 17, 2000 ito na, taong kasalukuyan. Panoorin ko lang to kasi dito may nagsasabi, ewan ko kung dito yung sinasabing pumiyok-piyok daw, no? Kaya di kinuha ng Itbulaga, no? Bakit pumalakpak? Dapat hindi pa palakpak yun, So ayun. Dito makikita natin ang kanilang performance, ang kanilang different style at yung kanilang kumbaga sa kung paano sila mag-perform parehas, no? Tingnan natin, let's go. Ang kantang ito ay Together Forever. Pasensya na kung malakas pala to, no? Kala ko kasi hindi malakas, no? Kasi malakas din yung sound sa akin nun. So pasensya na kung minsan hindi nagba-balance, no? Sa mga nag-aano sa atin dyan.
Kay Jerome. Hop! Ayun yung mga RCFC. Palakpakan nga natin niya. Ay, RCFC, sorry. Mga Jeromantics, oh. Ayun, oh. Kitang kita si Tatay Efren, tsaka si Tito Chris ata to. Yan. Let's go. If there's anything you need, all you have to do is say, you know you satisfy everything in me. We shouldn't waste a single day. Stop me falling, it's destiny calling, a power I just can't deny. It's never changing, can you hear me? I'm saying I want. Dito makikita nyo, dito ang difference nila agad dito eh. Para sa akin lang to mga kwento, iba naman ng mga pananaw nyo, no? Bagat isa ganito masasayang kanta, si Sir Jerome Bardome is bigay todo siya, no? Bigay todo siya, nandun siya yung talagang magalaw siya. Ito makikita nyo naman eh, no? So, ibig sabihin nun, hindi naman ibig sabihin nun na hindi na si Sir Rowell, ibig sabihin si Sir Rowell is talagang pang siya, yung parang pang formal na kanta, yung mga ano. So hindi ko naman sinabing hindi pang formal na kanta si Sir Jerome. Kumbaga talagang total entertainer lang talaga si Sir Jerome kaysa sa kay Sir Rowell, no? Nandun yung sumasayaw talaga siya, bigay todo, no? So kung ganyan yung style ni Sir Rowell, okay din naman. Wala namang problema 'yon, no? Hindi naman big deal 'yon. Kasi binibigyan lang ng big deal ng mga ng ibang kung gusto mo dito kay Sir Jerome ka. Pero wag mo nang pumanat dun sa kabila. No? Kasi magkaibigan tong dalawa na to. No. Silang dalawa. Want you for the rest of my life. Together forever and never to part. Together forever. Pagdating naman sa kantahan, alam din nila na kung sino ang dito mas ibabaw ang boses ni Sir Rowell, no? At alam din naman ni Sir Jerome yon na marunong siya mag-adjust. So marunong sila mag-adjust, kumbaga bumababa siya, no? Pakinggan natin, 'di ba, mas mangingibabaw si Sir Rowell. Grabe, likod talaga ni Sir Jerome, talagang sayawan to the max talaga no? At si Sir Rowell is kumbaga sa mahinhin. At hindi pangit na hindi pangit na katangian yun sa isang performer. Okay din yun. Walang problema doon. At alam ko sumasayaw din yun si Sir Rowell, no? Nanginayang lang kasi ako kasi magkaibigan sila, tapos dahil nagkakaroon sila ng mga fans, yung mga fans parang ganoon ang dating no? Parang lumalabas magkaaway sila, lalo na kung hindi mo sila kilala. Pero kung susubaybayan mo lang at babalikan mo, magkaibigan sila. Ganoon naman talaga 'yon. Mga fans lang talaga yung mga walang magawa diyan at halungkat ng kung ano-anong issue. Diba? There's always something I can do because I wouldn't ever wanna see you frown. I always do what's best for you. There ain't no mistaking, it's true love we're making, something that'll last for all time. It's never changing. Can you hear me? I'm saying I want you for the rest of my life. Tsaka kasi ito na lang, no? Kasi si Sir Jerome kinuklone nito Elvis Presley. Alam mo naman si Elvis Presley, makulit siya, may dance move pa nga yan, di ba? Si Matt Monroe hindi naman talaga sumasayaw, so ganun lang din yun, no? So, yun yung kinuklone nila. So, siguro yun din yung mga na-practice nila. Talagang si Sir Jerome, talagang pagkasayawan. Pagka, alam mo naman, nakita naman kay Matt Monroe sumasayaw ng di ba? Hindi naman, kasi nga yun yung pinoportray nila. Kaya totally parehas pa rin silang mahusay at hindi dapat sila pag-awayin. Okay ba? Okay naman, nag-alright po. Yun mga Rowell Carino, Laguna chapter. And don't you know I would go heaven and earth to be together forever with you. Together forever and never to part. Together forever with you.
Dito bumabanat si Sir Ruel, no? Kasi tumaas na yung chords. Baka pinabanat niya na si Sir Jerome dito. Living together forever with you. Kasi kung talagang sa mga gantong kantahan, kain talaga si Sir Ruel sa mga sayawan na kanta. Kasi nga Elvis to eh. Di ba? Hindi naman siya yung... at si Sir Ruel kasi, formal songs siya. Okay ba? Mga, relax na song yan siya. Okay na to. Next na yung ano nito. So yun, ano masabi niyo dyan sa ating mga komento, no? So sa mga nagsabing i-review mo pa yan, bias ka naman. Lahat naman tayo may bias eh. Diba? Lahat naman tayo may ano. So ganun lang eh. Pero hindi ako porket bias ko si Sir Jerome hindi ko na tatangkilikin ang Sir Ruel Carreño. Hindi Siyempre gusto pa rin natin yan pero meron lang tayo talagang mas gusto sa iba't ibang dahilan, hindi lang sa kanilang talento. Although may mas magaling na part si Sir Ruel Carreño, magaling siya rito. Mas magaling siya rito kaysa kay Jerome, kaysa kay Sir Jerome. Si Sir Jerome mas magaling dito kaysa kay Sir Ruel. May mga ganung part. Pero hindi lang naman yun yung part na tinitignan natin. Nandun din yung yung pagiging masaya mo habang sinusuportahan sila. Kung masaya ka nga kay Sir Jerome, doon naman sa mga kanilang mga kasamahan hindi, 'di ba? Ang sasama ng ugali. Anong gagawin mo? Doon ka naman kay Sir Ruel. Nandun ka nga kay Sir Ruel. Idol mo siya, magaling siya, kaso nga lang yung sinamahan mong grupo sa kanila, sasama ng ugali. 'Di ba? Siyempre doon ka sa kung saan ka sasaya. Nag-enjoy ka na, nag-idolize ka pa ng isang artist, complete package, no? So hindi ko ibig sabihin na hindi ko gusto si Sir Ruel, no? Alam niyo marami tayong Ruel content diyan, no? At makikita niyo yan, nandiyan yan, naka-public yan. Wala naman ako diyan pin-private. At naging mas more on Jerome Bardomi tayo dahil si Sir Jerome Bardomi naman talaga ang ating unang kinontent at unang-unang nag-welcome sa atin. No? So, parang ganun lang yan. First come, first serve. Kung nauna tayong i-approach ng Tsaka wala naman akong bilang. Kahit naman hindi naman ako big vlogger o ano. So, gusto ko lang dito, makakwento mga Ruelians or RCFC at mga Jeromantics. Ingat lang sa mga moves ng mga lagi niyo isipin yung idol natin kasi kung pagkapakita tayo ng mga pangit maapektuhan sila no sa mga fans no, huwag natin bigyan ng issue no, lagi lang peace lang no, ano lang. Alright ba, so try natin din minsan mag live para live reaction, no? Maganda yun. No? So, yun lang mga kwento. Comment nyo kung ano masasabi nyo dyan. At okay lang kung anong gusto nyo sabihin sa akin or kung ano man. Wala naman tayong problema dyan. Basta yung totoo lang at huwag kayong gagawa ng kwento. Alright? At ako tumatanggap naman ng mga kung ano ba, maingay ba ako? Totoo naman. Hindi naman ako magagalit. Basta totoo lang, okay? Basta totoo lang ang ating i-komento at hindi gawa-gawa. Walang problema yun. Tatanggapin natin yan. Although, siguro may masakit na part pero kailangan rin tanggapin yun kasi totoo naman. Tama ba? So, yun. Hanggang dito na lang siguro. 13 minutes na naman pala. Magpo-14 na. So, yun. Thank you very much sa mga patuloy na nanonood sa atin at patuloy na sumusuporta sa mga artists like Sir Ruel Carreño, Jerome Bardomi, at ang iba pa mga clones sila, Sir Nas, Pavarotti, yan, Jose Marichan clone, at sino pa ba? Si Julio Iglesias, si Sir Franz at si Sir Baron ng Pavarotti, no? Lahat ng supportahan natin, share natin yung mga video nila para mas makilala rin ng iba, hindi lang yung tayo lang yung nakakakilala sa kanila. Alright? Ako na-share lang din naman kasi sa akin si Sir Jerome kaya nakilala ko So yun lang din yun, no? Kung wala nag-share sa akin, di ko naman siguro siya makikilala. So maraming salamat mga kwento. Hanggang dito na lang ang video natin at kita-kita muli sa next vlog at comment nyo kung taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan maabot ang kwento natin ito. Hindi ko alam kung ano pinagsabi ko rito, basta nilabas ko lang kung ano yung nasa puso ko at hindi ko alam kung tama yung delivery ko. At ayun nga, kaya nga tayo may comment section mag-usap-usap tayo dyan. Maraming salamat muli. Ito ang Kanta Kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino, palakpakan, and see you on the next vlog. Papanoorin ko muna to bago i-upload. Alright. Kanta Kwento.
Sabay-sabay tayong akinig, mga awit ang puso, tanghin ang kanilang